Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Binibiniyen at ito ang aking video report. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang syntax. Pero bago iyan, ito po ang aking mga objectives. So ano nga ba ang syntax? Ang syntax o syntaxes ay ang mga sangay ng gramatika o balarila na tumatalakay sa masistemang pagkakaayos ng mga salita sa pagbuo ng mga parirala at pangungusap. Nagmula ang salitang syntax sa Ingles na syntax, na nagmula naman sa sinaunang wikang Griego na ang ibig sabihin ay pagkakaayos, pagsasama-sama at pagsusunod-sunod. Ito ang pag-aaral ng mga prinsipyo at mga patakaran sa pagbuo ng mga pangungusap sa loob ng likas na mga wika. Maaari ring tumukoy ang salitang palaugnayan sa mismong mga batas o patakaran, katulad ng palaugnayan ng isang wika. So ayon dito, may dalawang uri ng pangungusap. Una ay ang di-predikatibong pangungusap. Ito ay mga salita o lipo ng mga salita na walang simuno o panaguri, ngunit bumubuo ng diwa. Tulad ng nabanggit, ito ay mga salita o lipo ng mga salita na walang tahasang simuno at panaguri, ngunit nakapagpapahayag pa rin ng ganap na diwa o mensahe. Karaniwang ginagamit ito sa pangaraw-araw na usapan para sa mga padalos-dalos o deberbal na pahayag. Halimbawa dito ay, umuulan na naman. Hindi malinaw kung sino o ano ang tinutukoy bilang simuno at walang salitang nagsasabi ng kilos o katangian para sa isang partikular na paksa. Ngunit, malinaw na ang mensahe ay ang pagbuhos ng ulan. Ang isang uri ng pangungusap ay ang predikatibong pangungusap. Nagsasaad na ito ay may paksa at panaguri. Ito ay pangungusap na may malinaw na paksa at panaguri. Ang paksa ay ang pinag-uusapan, samantalang ang panaguri ang nagsasabi ng tungkol sa paksa, mga kilos, katangian o estado nito. Halimbawa, ang bata ay naglalaro. So, saan doon ang simuno? Ang bata. Ang pinag-uusapan. So, ang bata ang pinag-uusapan doon. At ang panaguri ay ang naglalaro sa parke. Nagsasabi ng kilos at kung saan ito ginagawa. Sunod ay ang uri ng di-predikatibong pangungusap. Una dito ay ang sambitlang panawag. Ito ay pagtawag sa tao sa pamamagitan ng sambitla. Halimbawa ay ale at binibini. Ito yung pag tinawag mo yung tao sa pag hindi mo alam yung pangalan nila. Katulad na lang kapag meron kang nakitang isang babae na nahulog yung gamit niya sa daan at hindi mo alam yung pangalan niya kaya tinawag mo na lang siyang Ale. Ang susunod ay padamdam. Nagpapahayag ng damdamin. Halimbawa, hala at nakupo. At pautos. Ito ay ginagamit sa pag-uutos. Sabi! Sunod sa uri ng di-predikatibong pangusap ay ang pagtawag. Ito ay mga pahayag na ginagamit para tumawag sa isang tao, hayop o bagay na kadalasan ay binubuo ng pangalan o tawag lamang. Halimbawa, Juan, halika rito. Ito ang unang bahagi na Juan ay di-predikatibong pangungusap para sa pagtawag. Walang simuno at panaguri, kundi ang pangalan ng taong tinatawagan. Sunod ay ang pangkalikasan. Ito ay mga pahayag na naglalarawan o nasasabi ng mga kaganapan sa kapaligiran ng hindi binibigyang diin ang isang partikular na paksa. Halimbawa, bumabagyo na. Walang tinutukoy na simuno tulad ng ang bayan o ang lugar. Ngunit malinaw na ang mensahe ay tungkol sa pagdating ng bagyo. Sunod ay ang panagot na tanong. Ito ay ginagamit bilang panagot na tanong. Halimbawa dito ay ang po at ang hindi po. Sunod ay ang panahon. Ito ay nagsasaad ng panahon. Halimbawa, bukas, sa makalawa, ganyan. At pangkalikasan. Nagsasaad ito ng pahayag na paghati. Halimbawa, magandang araw po, kumusta po. Sunod ay ang pagpapaalam. Ito naman ay nagpapasaad ng pagpapaalam. Halimbawa,
makikiraan po, papasok po. At pamuling tanong. Ito ay pangungusap na nais ulitin ang sinabi ng kausap. Halimbawa, paano nga at paano nga ito? Sunod ay ang pampuok. Ito ay pangungusap na sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa is sa paaralan o sa Maynila. Pakiusap. Ang pangungusap na ito ay ginagamit kapag nakikiusap. Halimbawa, pwede ba, maaari ba, pwede po ba? Ganun. Sunod naman ay existential. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon o kawalan ng isang bagay, tao o pangyayari. Hindi ito naglalaman ng tahasang simuno at panaguri, ngunit malinaw na ang mensahe ay tungkol sa pag-iral o kawalan ng isang etnidad. Ang halimbawa dito ay may prutas sa mesa. Nagsasaad na ang pagkaroon ng prutas sa isang lugar. Ang isa pang halimbawa ay wala ng tubig sa batisan. Nagsasaad ng kawalan ng tubig sa isang lugar. Meron naman tayong mga predikatibong pangungusap. Bahagi ng pangungusap. Ito ay binubuo ng paksa o simuno at panaguri. Paksa ang pinag-uusapan sa pangungusap na maaring tao, puok, bagay, o pangyayari. Meron naman tayong mga uri ng pangungusap. Una na dito ang paksang pangalan. So, bakit ito paksang pangalan? Dahil ang paksa ay isang pangalang tumutukoy sa tiyak na tao, bagay, hayop, lugar, o ideya. Halimbawa dito ay ang si Z ay masayang bata. Ang paksang pangalan ay Z sa pangungusap na si Z ay masayang bata. So, ang paksang pangalan doon ay ang pangalang na Z. Pangalawa ay ang paksang panghalip. Bakit ito paksang panghalip? Dahil ang paksa ay isang panghalip, humahalili o pamapalit sa pangalan upang hindi ito paulit-ulit na banggitin. Halimbawa dito ay ang siya ay pinagkakatiwalaan naming lahat. So, ang paksang panghalip ay siya. Sa pangungusap na siya ay pinagkakatiwalaan naming lahat. Ang pangatlo naman ay ang paksang panaguri. So, bakit ito paksang panaguri? Dahil ang paksa ay binubuo ng isang panaguri na ginagamit bilang pangalan para tukuyin ng isang grupo o katangian ng mga bagay o tao. Halimbawa dito ay ang masisipag ay gumiginhawa ang buhay. So, ang paksang panguri ay masisipag. Sa pangungusap na ang masisipag ay gumiginhawa ang buhay. Ang pang-apat naman ay ang paksang pang-abay. So, bakit ito paksang pang-abay? Dahil ang paksa ay binubuo ng isang pang-abay na ginagamit upang tukuyin ang paraan o katangian ng pagganap ng isang aksyon at ginagamit bilang paksa ng pangungusap. Ang halimbawa naman nito ay kapuri-puri ang magaling magsalita. Ang paksang pang-abay ay magaling, kasama ang pandiwang bahaging manalita. Sa kapuri-puri ang magaling mananalita. Dito, binibigyang diin ang paraan ng pamamalita na magaling. Sunod naman ay ang paksang pandiwa. So, bakit ito paksang pandiwa? Dahil ang paksa ay binubuo ng isang pandiwa na nagsasaad ng aksyon at ginagamit bilang paksa upang tukuyin ang mga nasasagawa nito. Ang halimbawa nito ay bigyan na makakain ang mga naglilinis. Ang paksang pandiwa ay naglilinis. Sa bigyan ng makakain ang mga naglilinis. Dito, ang aksyong naglilinis ang siyang batayan para tukuyin ang mga taong makakakuha ng tulong. Panghuli naman ay ang paksang pawatas. So, bakit ito paksang pangwatas? Dahil ang paksa ay hindi tahasang binanggit sa pangungusap, ngunit ipinapahiwatig lamang. Karaniwang matagpuan ito sa mga pangungusap na walang tahasang paksa, ngunit malinaw ang kahulugan. Ang halimbawa nito ay gusto niya ang magtanghal. Ang paksang pawatas ay ang hindi binanggit na tao o pangalan na tinutukoy ng niya. Sa gusto niya ang magtanghal. Dito, hindi direktang sinasabi kung sino ang niya.
ngunit malinaw na may isang paksa na nais na magtanghal. Sunod naman ay panag-uri. Ang bahagi ng pangungusap na naglalarawan o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksa. So, ang unang panag-uri ay panag-uring pangalan. Halimbawa, enhenyero si Kelly. So, ang panag-uring pangalan dito ay enhenyero. Enhenyero kasi siya ang naglalarawan sa paksa na Kelly. Ang pangalawa ay panag-uring panghalip. Halimbawa, ang kasama ko ay siya. So, ang panag-uring panghalip dito ay siya. Panaguring pang-uri, halimbawa, mapagmahal si Yana. So, ang panaguring pang-uri dito ay mapagmahal. Ang sunod ay panaguring pandiwa. Halimbawa, nagsusulat ang guro. So, ang panaguring pandiwa dito ay nagsusulat. Sunod ay ang panaguring pang-abay. Halimbawa, mamaya darating ang mga module. Ang panaguring pang-abay dyan ay mamaya. At panghuli ay ang panaguring pawatas. Halimbawa, magluto ang libangan ng lola namin. So, ang panaguring pawatas dyan ay magluto. Naman ay dadako tayo sa ayos ng pangungusap. Ito ay nagsasaad ng kaayusan ng pangungusap. So, meron tayo ditong karaniwan at di karaniwan. Kapag sinabi nating karaniwan, kapag ang nauuna ay panaguri at sinusundan ng paksa. Halimbawa, magandang pasyalan ang nayong Pilipino sa Pampanga. So, ang panaguri dito ay maganda. Sa di karaniwan naman ay kung nauna ang paksa at sinusundan ng panaguri. Halimbawa, ang nayong Pilipino sa Pampanga ay magandang pasyalan. So, ang paksa doon ay nayong Pilipino sa Pampanga. So, mas maganda talagang pakinggan kung mas nauuna ang panaguri tapos susundan ng paksa. Ngayon naman ay dadako tayo sa kayarian ng pangungusap. Nandito ang payak. Ang payak na pangungusap ay binubuo ng isang buong diwa o kaisipan. Maaring payak na simuno at payak na panaguri. Payak na simuno at tambalang panaguri, tambalang simuno at payak na panaguri, at tambalang simuno at tambalang panaguri. Una dito ay tambalan. So, ano ba ang tambalan? Binubuo ito ng dalawa o higit pang makapagpantay na sugnay o makapag-iisa na pinag-uugnay ng mga pangatlig na magkatimbang na tulad ng at o habang at samantala. Halimbawa, nagluluto ang ina at nag-aayos ng mesa ang ama. Dalawang sugnay na makapagpantay, pinag-ugnay ng at. Sunod naman ay ang hugnayan. Binubuo ng isang pangunahing sugnay o makapag-iisa at isa o higit pang katulong na sugnay o hindi makapag-iisa na pinag-uugnay ng mga pangatlig na di magkatimbang tulad ng kung, ng, pagkat, sapagkat at upang. Halimbawa, masaya ang mga bata sapagkat may handaan. Ang pangunahing sugnay ay masaya at masaya ang mga bata. Tapos, ang katulong na sugnay ay sapagkat may handaan. So, pinag-ugnay sila ng di makagtimbang na sapagkat. Sunod naman ay ang langkapan. Binubuo ng dalawa o higit pa makapag-iisang sugnay at isa o higit pang di makapag-iisang sugnay. Maaring gamitin ang mga pangatnig tulad ng na, kung, dahil, at habang para ikabit ang mga sugnay. Halimbawa, nag-aaral si Ana sa silid-aralan na kung saan ay tahimik at maaliwalas. Ang makapag-iisang sugnay ay nag-aaral si Ana sa silid-aralan at ang di makapag-iisang sugnay ay na kung saan ay tahimik at maaliwalas. Ngayon naman ay dadako tayo sa gamit ng pangungusap. Nandito ang paturol. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng kalagayan o pangyayari nagtatapos sa bantas na tuldok. Nandito ang pagtanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa at ginagamitan ng bantas na patanong. Padamdam naman kung ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng damdamin gaya ng galit, sakit, at tuwa.
at ginagamitan ng bantas ng padamdam. Pautos kapag ang pangungusap ay nagsasaad ng pag-uutos na ginagamit ng bantas na tuldok. Pakiusap, ito ay pangungusap na nag-uutos ngunit ito ay may paggalang sapagkat napapalooban ito ng panlaping paki at nagtatapos sa bantas ng tuldok. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga paraan sa pangungusap. Andito ang inklitik o paningit. Ito ay mga kataga na idinagdagdag sa pangungusap para madagdagan ng kahulugan, damdamin o tono. Maaari itong alisin o tanggapin nang hindi nasisira ang mensahe ng pangungusap. May dalawang pangkat batay sa halimbawang ibinigay. Unang pangkat ng inklitik ay ba, kasi, kay, daw o raw, din o rin, lang o lamang, man o muna. Halimbawa, pupunta ka ba sa paaralan? Ang ba, yun ay para sa tanong. Hindi ako pumunta kasi masama ang pakiramdam ko. Ang kasi ay para sa dahilan. Ang ikalawang pangkat sa inklitik ay na, naman, nga, pa, pala, sana, tuloy at yata. Halimbawa, ang bata na naglalaro ay aking kapatid. Ang na doon ay para sa paglalarawan. Umuulan naman ulit. Ang naman para sa pagpapayag ng pagkabigla o pagkainis. Tama nga ang sinabi mo. Nga para sa pagpapatunay. Hindi ka pa ba tapos? Pa para sa pagtatanong ng pagpapatuloy. Ngayon naman ay dadako tayo sa panghuli na pamuno sa pangalan. Ito ay pangalan o pariralang pangalang tumutukoy sa ibang katawagan para sa isa pang pangalan. So meron tayong mga panuring. Ito ay pagdaragdag ng mga panuring o mga salitang nagbibigay turing. Mayroon tayong dalawa dito. Una ay ang panguring, panuring sa mga pangalan o panghalip. So, una ay ang bata ay mabait. Ang pangungusap na yan ay wala pang panuring. So, pag nilagyan na natin, magiging ang matulunging bata sa klase ay mabait. So, ang panguring panuring sa pangalan o panghalip ay ang matulunging bata. Ang pangalawa ay ang pang-abay panuring sa mga pandiwa, panguri at kapwa pang-abay. Halimbawa, dadalo sa pagpupulong ang mga guro. Ang pangungusap na yan ay wala pang pang-abay panuring sa mga pandiwa, panguring at kapwa pang-abay. Pag nilagyan na natin, magiging dadalo bukas sa pagpupulong ang mga guro. Yan ay pang-abay na pamanahon. Dadalo bukas sa pagpupulong ang mga guro sa Cebu. Yan ay panlunan. Dadalo ng maaga bukas ang mga guro. Yan ay pamaraan. At dyan po nagtatapos ang aking video report. Sana nagustuhan niyo at maraming salamat!